pumunta si Attorney Harold Cristicio dito sa Branch 34 ng Manila para mag-voluntary surrender dahil may warrant for his arrest dahil inakyat ng Prosecutor's Office ng Manila sa korte yung kaso na isinampa ng COMELEC dahil daw si Attorney Harold Cristicio ay violate yung Article 154 ng Revised Penal Code in relation sa cybercrime law dahil pinablish nila online sa Facebook at sinasabi niya na pwede palang ma-hack ang ating automated counting machines kapag konektado sa internet. Ang sabi po ng batas ay kapag ang isang tao ay nagpapakalat ng untrue reports at pwedeng madamage ang reputation ng isang bansa, pwede kang makulong under Article 154 ng Revised Penal Code. Pero Ayan etong si Respicio, paano ba to? Si Harold na lang. Respicio kasi mahirap i-pronounce no? Na-warrant pala siya, nalabasan pala ng warrant. And then, ang nangyari, nag-voluntary surrender. Oo. Tapos, syempre, ang kaso niya po ay cyber libel. Diba? And then may piyansa, I think 60,000 plus. No, yung piyansa. Hindi ko alam kung anong tinakbo niya. Tumakbo to Vice Mayor ba yung tinakbuhan niya noong nakarang eleksyon? Ang ginawa niya, nagpasikat, kinalaban niyang Comelec. Yun, nakasuhan po, no? Kung ikaw naman talaga ay concerned sa mga makina o sa butuhan, dapat ikaw mismo, no? Kinausap mo yung Comelec, no? Patungkol sa natuklasan mong yung sinasabi mong mahahack, di ba? Dapat kinausap mo. Di ba? Hindi yung ilalive mo na lang, eco-content mo na lang. Ayan, nayari. Nakapagpiyansa ka ng 60,000 plus. Cyber libel. Nabuang naman Di ba? Cyber libel po yung nangyari. So, ang tanong dito, deserve mo ba yan? Syempre, sa mata ng batas, may mali ka. Nilive-live mo agad Lawyer ka di ba? Dapat alam mo yan. Pero syempre kasi, kailangan mo magpakilala Di ba? Para suportahan ka at manalo ka, yan yung napala mo. Di ba? Ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon. Itong kanyang dito, yung kanyang kaso. O yung kanyang explanation kung bakit siya nakasuhan. Siya mismo parang ginisa mo yung sarili mo sa sarili mong mantika. O kalain mo yun. Diba? Ang lupit mo, boy. Attorney. Siyempre, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Maraming salamat po sa bago po nating mga subscribers dyan. So, ito na po, no? At atin pong bigyan ng reaksyon itong kanyang palusot. Explanation. Okay? May TikTok tayo, may Facebook tayo. Huwag po ninyong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. So, ito na, panoorin po natin ang video ito. Yung kaso na isinampa ng COMELEC dahil daw si Attorney Harold Cristicio ay violate yung Article 154 ng Revised Penal Code in relation sa cybercrime law dahil pinablish nila online sa Facebook at sinasabi niya na pwede palang ma-hack ang ating automated counting machines. Sinasabi mo na pwede palang ma-hack yung mga makina na yan. Ngayon may hacker. Maraming hacker sa Pilipinas, sa ibang bansa. Marami. Ngayon, dahil in-announce mo na pwede palang ma-hack ito, abay, nagkaroon ng idea yung mga hacker, ay pwede pala. O sige na, gawan natin ang solusyon. I-hack natin to. Diba? Nakukuha niyo yung punto. Halimbawa, pusa ako. Pusa ako, pero nakakaintindi ako sa salita ng tao. Sabi nung amo ko, huwag mong tatakpan yan dyan. Yung ulam, kasi pag tinakpan mo, yung pantakip mo, gaganyanin ng pusa yan, tatanggalin. Ako sana, wala na akong interest dyan. Wala akong idea paano buksan narinig ko dun sa may-ari ng ulam. Tanggalin daw yung ganun. Nagka-idea ako bilang isang matalinong pusa. Ang ginawa ko, tinanggal ko nga. Di nakain ko yung ulam.
Nagigets niyo po yung punto? Yun po yung ibig kong sabihin diyan. In-announce niya sa publiko, sa Facebook niya, sa YouTube, ewan ko lang kung may YouTube siya, pero ang alam ko sa Facebook, eh, 'no? In-announce niya, so nagkaroon ng idea yung mga hacker, ay madali lang pala. Nawalan na sana ako ng pag-asang i-hack yung mga makina na yan. Sige, mag-start over ako. Nagigets niyo yun? Ngayon, kung ikaw ay may nakikita mong may kapalpakan yung Comelec, lapit ka sa kanila. Turuan mo, kasi expert ka nga, di ba? Kiniklaim mo, alam mo, di ba? Lapit ka, bigay ka idea. Nilive mo agad eh. Nagbida-bida ka agad eh. Ayan na pala. Kapag konektado sa internet, ang sabi po ng batas ay kapag ang isang tao ay nagpapakalat ng untrue reports at pwedeng madamage ang reputation ng isang bansa, pwede kang makulong under Article 154 ng Revised Penal Code. Pero Oh, pwede kang makulong. Buti alam mo. Attorney Prestigio, dapat ka bang ikulong? Hindi po. Dahil hindi po untrue yung sinabi ko na pwedeng ma-hack ang ating automated counting machines kapag connected sa internet. Sa totoo nga po, sinunod naman ng Comelec. Yung aking suggestion, gumawa nga sila ng policy na huwag i-connect yung mga makina sa internet nung araw ng eleksyon. So, false news ba yun? Hindi po. Pangalawa, yung ginawa ko po ba ay para i-harm ang interest ng ating bansa? Yes. Ina-harm mo talaga yung interest ng ating bansa. And syempre, parang binigyan mo ng idea yung mga hacker na, uy, pwede palang gawin to. Gawin natin. Gets nyo? Simple sagot. Hindi po. Ang ginawa ko po ay para sa ikabubuti ng ating bansa. Paano nga ikabubuti kung ang aso tinuturuan mong maglakad? Imbis, 4 na pa yung ginagamit ng aso, dahil tinuruan mo siyang maglakad, naging 2 na lang yung panlakad niya sa lupa. Yung isa na, yung 2 kamay niya nakaangat na. Tinuruan mo eh. Diba? Ganon din yung ginawa mo dyan sa internet. Social media. Binigyan mo ng idea yung mga hacker na yan para gawin yung gusto nila. Simple lang yun eh. Para ma-secure ang ating Hindi nga magiging secure eh. Kasi kung gusto mong maging secure, yung mga machines na yan, dapat pribadong usapan, hindi nila live. Mag-attorney na lang kaya ako nito. Ha? Attorney! Attorney Harold! Harold ba? Ako na lang kayo, mag-attorney din ako. Grabe, basic eh. Kung iintindihin po natin, basic na basic lang po. Pero hindi nila maintindihan. O siguro kung naiintindihan nila, pero syempre lawyer nga, binabaluktot kung ano yung tama. Tama ba si Ballpoint Man? Syempre naman. Tuloy. automated counting machines against hacking. Para po ito sa ikabubuti ng ating bansa. Ang naharm lang ay yung mga may planong mandaya nung panahon ng eleksyon at ang naharm lang ay ang puso ni Chairman George Garcia. Sir, clear lang natin. May warrant na po. Halatang piko na pikon si attorney kay Chairman George Garcia, no? Hindi makabawi. Or wala pa po warrant na nilalabas. Meron na pong pirmadong warrant yung court dito sa branch 34, kaya po ako nag-voluntary surrender. Ito po ay isang process para hindi ka nahuliin at para hindi ka na-commit sa loob ng jail, pwede kang mag-voluntary surrender at magbayad ka ng bail. Pero yung warrant, hindi pa po nailalabas. Nandito pa sa court. Napirmahan na po. It is as good as a warrant already. They can serve you with the warrant anytime. Paano niyo po nalaman na meron na palang ilalabas na warrant? Mayroon kaming na-receive na resolution ng prosecutor's office. Usually, iaakyat na yan sa korte. So, nag-follow up kami sa court kung saan na-file yung case ng prosecutor's office. Nung nalaman namin na sa Sakit sa ulo yan. branch 34 napunta yung case, itatanong lang namin kung mag-i-issue ba si judge ng warrant of arrest. And we confirm na napirmahan niya na yung warrant of arrest. Kaya dali-dali, kailangan natin sumunod sa batas at mag-voluntary surrender. Nagpasikat siya nung wala pang eleksyon eh, no? Ngayon, yan yung bunga ng pagpapasikat mo. Hindi mo rin kasi dinadaan sa tamang proseso, nila-live mo pa. Di ba? Naku po.
Magpo-post kami ng bail today. Dalawa po, 32,000 kada isang kaso. Dalawa po kasing video yon. So 32,000 32,000. Oh. each, 74,000 in total. Mali, 64. Attorney naman. 64,000 lang. 32 plus 32. 64K. Nabuang na. Sabagay, nagkamali lang siguro si attorney. O, ano yung nandun sa... Ano? Each, 74,000 in total. May dumaan, nakasmile, oh. Tinawanan ka, attorney, oh. Nagkamali ka ng total mo. Oh. 74,000 in total. Oh. Ayan, ah. Nakatawa si tropa, eh. Yung dumaan po, tawan-tawa po kay attorney. 'Di ba? Bakit kaya natatawa? Mali po si attorney, eh. Ginawang 74 yung total. Wala namang ganun, eh. Ulitin natin. 1,000 kada isang kaso. Ito. Magpo-post kami ng bail today. Dalawa po, 32,000 kada isang kaso. Dalawa po kasing video yon. So 32,000 each, 74,000 in total. Oh. Ayan. Hindi nyo makita, eh. Oh, i-ano ko na lang. Oh. Oh, ayan, oh. Nakasmile. Mali ka daw kasi, attorney. Sus Mariusip naman. Okay, balik na natin, ah. Balik na natin. 64,000! Yes! You're better at math. Ako, bobo din ako sa math. 1 plus 1, 11 din sagot ko. Well, maraming salamat po sa lahat ng suporta na binibigay nyo kay Attorney Harold Respicio. Hindi ko po akalain na magtutuloy-tuloy ng ganito ang ating laban. Akala ko po pagkatapos ng eleksyon ay matatauhan na ang COMELEC dahil hindi na po nila itinuloy yung pagpigil sa aking proklamasyon. Pero ang nangyari po ngayon ay tinuloy nila yung kaso Batas is batas, kaso is kaso. Ganun talaga yan. dito sa prosecutor's office, tumuloy po doon sa korte. Asahan niyo po mga kababayan po dito sa Pilipinas, lalaban po tayo hanggang sa uli, hanggang sa ang katotohanan ay lumabas. At magpapatuloy po si Attorney Harold Respicio na ilabas ang lahat ng pagkukulang ng ating gobyerno hanggang mailabas natin ang So, ikaw maglalabas. Nakikita mo, may pagkukulang yung gobyerno. Sa tingin mo, ikaw yung katotohanan. Wag nga kami. Siguro, nakikita ko, ito in my opinion, gustong gumawa ng pangalan ni Harold. 'Di ba? Gusto niyang gumawa ng pangalan. Pasikat dito, pasikat doon. Kasi nga, ewan ko, vice mayor ba siya ngayon or ano? Paki-comment nga po, ano bang tinakbo niya? Kagawad ba? O ano ba? Comment nyo nga po. Hindi naman po ako updated sa buhay niya, eh. 'Di ba? So, ang nakikita ko lang dito, gusto nilang magpakilala, magpasikat. Kasi may gusto maging politician. 'Di ba? ang lahat ng pagkukulang ng COMELEC tungkol sa nangyaring eleksyon ngayong 2025 para sa susunod na eleksyon. Energetic itong si attorney, ah. Hindi ka apektado? Ay, naku po. Pero halata naman, eh. Pag-uwi niyan bahay, kamot sa ulo. Pinahirapan ako ng COMELEC. Sinampahan pa ako ng kaso. Yari. 2028, hindi na po ito ulit mangyayari. Sir, sabi mo may problema sa machine, pero nanalo ka, walang naging problema. Hindi po yan yung tamang konklusyon. Ang sinasabi ko po ay kapag yung software na ginamit sa machine ay hindi yun yung audited. Yung audited po ay 3.4 version, ang nilagay sa machine ay 3.5 version. At kapag yung transmission mula sa mga makina papunta sa mga servers ay minamanipulate sa gitna, hindi po tayo pwedeng magtiwala sa data at information. O, di tinuruan mo rin yung mga hacker kung paano gawin. Kaya dyan ka nakasuhan. Feeling ko lang, 'di ba? Binigyan mo ng idea yung yung gustong mang-hack. Oh, binigyan mo ng idea. Oh, dyan ka nakasuhan. Huwag ka magrereklamo. Oh, kitang-kita naman, 'di ba? Halatang halata naman, 'di ba? Oh. In-explain mo pa sa video mo kung paano yung proseso. Anong gagawin? Na nilalabas ng ating election systems. Kung ako man po ang lumabas na nanalo, malamang sasakyan na lang po natin dahil yun po ang ginawa ng proseso. Pero naninindigan po ako, kapag nagkukulang ang COMELEC pagdating sa software,
pagdating sa transmission, wag po natin pagkatiwalaan yung resulta ng eleksyon. So ayan congratulations sa'yo dahil may warrant ka. Yun yung tinanim mo eh. Yun yung inanim mo. Congrats, sa bagay, lawyer ka, matalino ka, kayang-kaya mo na yan. Good luck and congratulations. Ha? So anyway, yun lang yung video natin. Ayan salamat po sa mga nag-share ng ating mga videos. Ayan kung bago po tayo magtapos, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, ayan huwag niyong kalimutan mag-like, share, ring the notification bell, and subscribe para naman po maging updated kayong lahat sa mga uploads natin. And maraming salamat po. Siyempre, may TikTok po tayo, may Facebook po tayo. Maraming salamat po sa mga magpa-follow po dyan. And salamat din po sa mga bago nating subscribers dyan. Salamat po sa inyong suporta. So, kita-kits po tayo sa susunod na video.